Mula kay Siler News TV mga kapatid, eto kakapasok lang nako malaking gulo to na alarma na Amerika aaksyon. China pumalag, PBBM, PRRD ng lumo. Nako ano tong balitang to mga tol. Well, ito ang ating panonoorin ngayon mula rito sa channel na to mga kapatid. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol at bigyan natin ng komento. Naku, nabalitaan na ba niyo ito? Mike Muli Abe pong opinion. nagsalita si President Joe Biden ng Estados Unidos. Kasing tigas ng bakal ang kanyang pangako na susuportahan ng Pilipinas bilang kaalyado sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ayan ang sinasabi ng Presidente ng Amerika. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, kasing tigas ng bakal ang kanilang pangako na suporta sa Pilipinas sa oras. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Wag naman. Na tayo daw ay atakehin ng China. Yan ang sinasabi. Parinig ko nga sa inyo. Clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. Ironclad. The United States defense agreement to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Yan. Ayan o, nagbanta ang mga kapatid ang Amerika mga kapatid. Kasing tigas daw ng bakal mga tol. Pero maganda no, pakinggan at meron tayong backup pero tayo agad rest back. Pero tulad nga ng sinasabi rito ni Mike Abe, wag naman sana mga tol umabot sa ganun. Parang ano yan insurance, di ba? Insurance, yan yung tipong binabayaran mo. Halimbawa, hospital insurance, death insurance, mga ganyan. Yan yung binabayaran mo na hanggat maaari ayaw mong gamitin. Diba? Ayaw mong magamit yan, syempre mga tol. Kahit na sabihin natin na safe ka, may insurance ka. Pero sino bang may gustong ma-hospital, diba? Eto mga tol, ang pinag-uusapan dito ay kung sakasakali nga atakihin daw ng China ang Pilipinas. Eto, singtigas daw ng bakal at ang ating kaalyadong bansa, etong ating alyansa na hindi talaga matitibag. Pero tulad nga ng lagi nating sinasabi, ayaw nating umabot doon sa puntong to. Na hindi ata naiintindihan ng ibang mga tao na sinasabi nila na gera na. O kaya sinasabi nila, tapang nyo naman, tapang nyo. Diba may mga senator na nagsasabing ganyan na mag-reservice na kayo, matatapang pala kayo eh. Diba hindi naman kasi ganun yung gusto nating paabutin eh. Ang gusto nating paabutin mga tol is yung makuha natin yung respeto na deserve naman natin makuha. Lalong-lalo na kung ito ay nai-award na sa atin na panalunan na natin. Diba? Tuloy na natin to. Napakalinaw. Kasi tigas ng bakal. At yan ay sa ilalim nga po ng Mutual Defense Treaty na binabanggit natin. President Joe Biden ng Amerika. Kasi alam nyo kung bakit yan ang Amerika, ang Pentagon, ang Washington DC nakatutok sa atin at ang buong Kongreso ng Amerika. Kasi nga kaalyado tayo. Pangalawa, alam nila, namomonitor nila ang galaw ng China sa West Philippine Sea. Ang kalagayan ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil sa harassment na ginagawa ng mga Chinese vessel. Coast Guard, yung kanilang, nandyan yung mga barko ng People's Liberation Army, nandyan din po ang mga militant vessel nila. So, nandyan na, oo, nagsipasukan na mga tol, talagang as in garapalan na, tahasan na talaga yon. Di ba nga sabing gano'n ni Bronner mula doon sa kalupaan ng Palawan, di ba? 60 nautical miles pa lang may PLA na, 'di ba? Tayo tuwing nagre-resupply mission tayo dito sa Ayungin Shoal, hinahabol tayo, hinaharang tayo. Yung nagsalita si Biden kanina yung video, binanggit niya yun doon eh. In their own territory, 'di ba? Nagkakandak sila ng resupply mission in their own territory. Pero etong ginagawa daw ng China ay talagang aggressive at illegal ang ginagawa nila. No, yung China, sila na lang mismo naniniwala sa ginagawa nila. Pero yung ibang mga bansa, mga tol, Canada, South Korea, Japan, Australia, lahat no nagbibigay ng simpatya sa Pilipinas dahil sila nirerespeto nila, ginagalang nila yung UNCLOS o international law. Etong China lang talaga hindi marunong mag-recognize. Narinig naman ninyo. Okay? So atin mong pinanghahawakan yan. Hindi po yan salita lang dahil kaibigan. Yan ay sinabi because nasa ilalim nga ng Mutual Defense Treaty. 70 years na. 70 taong agreement na po yan.
Di pa tayo tao ng mga panahong yon. Yan po ay agreement na between US and Philippines. Mhm. Na ngayon po ay nandyan pa rin. Di ba? So, inuulit ko, ang posisyon po ng Pilipinas na ating sinusuportahan, no to war. Yes. Ayaw nating makipag-away sa China. Mhm. Kahit ako, ba't naman tayo makikipag-away? Hindi ko natin agenda, hindi negosyo ng mga Pilipinas. Ewan ko, Tama. kaya ako ito pinapaliwanag. Meron naman ako nabasa kahapon. Ang tapang ko raw at bakit daw Yun na nga eh. gusto ko ng gera. Grabe May mga naman kayo. nagko-comment Makinig muna na ho ganyan. kasi kayo bago kayo mag-comment. Mhm. Please lang ho, matatalino naman kayo, di ba? Lahat ng Pilipino nagko-comment dito ho sa channel na ito, makinig muna kayo mabuti. Inyong intindihan ang sinasabi ko para hindi naman malayo yung inyong comment. Eh sasabihin ng isa nag-comment na, ang tapang mo, gusto mo ng gera? Teka muna, hindi ko sinabi yun. Hindi yun ang posisyon ng gobyerno. Ang posisyon ng gobyerno, ang akin lang sinusundan dahil ako'y Pilipino. Dahil tayo nagmamalasakit sa ating bansa. Ang sabi ng Pilipinas, ng ating pamahalaan, hindi tayo makikipag-away sa China. Mhm. Paninindigan lang natin ang ating teritoryo. Nakuha niyo yun? Diba? At lagi natin sinasabi mga tol, hindi natin kaaway yung lahi nila mga tol. In fact, marami tayong mga kababayan dito na nasa Pilipinas na mga incheck mga tol. Kababayan, kaya ako tinawag na kababayan kasi mga pusong Pinoy na sila eh. Do Chinese ang ano nila, ang nationality nila o ang ano nila, pero yung puso nila talaga ay ano na, ay Pilipino na talaga. Marami tayo, gustong-gusto natin yung mga pagkain nila, 'di ba? Mga Din Tai Fung, mga ganyan, putya. Ang sarap ng mga siomai nila, siopaw, 'di ba? Chowking, mga inchik yung mga 'yan eh. 'Di ba yung ibang mga tycoon dito, business tycoon, mga inchik din. Gustong-gusto natin yung pananaw nila, mindset nila pagdating sa negosyo. Dapat nating gayahin talaga yon mga tol. Kung gusto mong umunlad sa buhay, talagang kailangan mong gayahin yung mindset nila. Marami tayong natutunan sa kanila. Yung ibang mga produkto nila talagang gusto rin natin. Diba, gumagamit tayo ng Huawei, gumagamit tayo ng mga Xiaomi, mga ganyan mga produkto. Yung mga negosyante rito sa Pilipinas, mga small negosyante, yung mga produkto nila inaangkat din dyan sa Alibaba, sa China. 'Di ba? Hindi tayo galit sa kanila mga tol, kaya hindi tayo dapat makipag-away sa kanila. Pero kailangan natin ipaglaban yung ating soberanya sa kanilang gobyerno. Kasi hindi naman kasalanan ng mga mamamayan yan, hindi kasalanan ng lahi nila yan mga tol. Yung gobyerno nila doon, yung presidente nila doon mga tol. Yun ang inaano natin eh. Yun ang lagi nating ginokontra dahil yung sa ginagawa nila mga tol, di ba? So hindi natin gustong makipag-away sa kanila. Gusto nga natin yung mga produkto nila eh, di ba? So tuloy natin to. Paninindigan lang natin yung ating karapatan, atin ng West Philippine Sea. Hanggang doon lang tayo. Hindi tayo makikipaggera. Mhm. Hindi tayo pag-uumpisahan ng gulo. Yeah. Ngayon, kung tayo gigirahin, tayo guguluhin ng China, ibang issue yun. Mhm. Ba, ikaw ba naman, pag pinasok ba ang bahay mo, alam nga namang magmakaawa ka pa. Ay syempre. Siyempre, ididepensa mo na yung bahay mo. Hindi, medyo ibang usapan kapag bahay, 'di ba? Halimbawa, pinasok ka ng mga masasamang loob, 'di ba? Magmamakaawa ka talaga, maawa po kayo sa amin. Kunin niyo na lahat ng gusto niyong kunin, basta huwag niyo kaming sasaktan. Magmamakaawa ka talaga. Pero eto nga mga tol, no? Siyempre kung usapang teritoryo, kaibigan mo 'yan, kapitbahay mo for example, tapos gustong angkinin yung lupa mo, hindi ka magmamakaawa sa kanila. Dedepensahan mo 'yun, 'di ba? Pero ibang usapan yung pag pinasok yung bahay mo. Maliban na lang kung meron kang pandepensa talaga, kung meron kang sandata sa bahay mo, yun, idepensa mo talaga. Di lalo din bansa. Pag ang bansa natin sumobra na yung kailang pakikialam. So, siyempre, ating ipagtatanggol na yan. At itong proseso ngayon, yan ang ating sinusundan. No to war, karapatan lang ang ipaglalaban. Yeah. Sana po nakuha yun ng mga nagko-comment na ang layo naman na sinasabi. Yun yung intindihin before comment. Carefully, maging maingat po sa pakikinig. Okay? Tama, Sige lang tama. po. Salamat. Ayan malinaw po yung sinabi ng Amerika. Pangahawakan natin yan. Dahil ang pinanghahawakan din ng Amerika, hindi lang sa kung anumang interest. Kung hindi ang kanilang pinanghahawakan, ang kanilang obligasyon sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Nakaagad naman nag-react ang China. Sabi ng China, wala daw kong karapatan na makialam ang Amerika sa Pilipinas. Mhm. Talagang hindi nakakaintindi itong China. Kahit anong sabihin mo, sarado na ang isip ng China. Oo. Ayaw nilang intindihin at wala silang pakialam sa international comments, international reaction.
pagkakasundo ng maraming bansa laban sa kanila, hindi nila naintindihan yun. Mhm. Wala tayong pakialam kung hindi sila nakakaintindi. Okay? So, dasal pa rin po para hindi mangyari yan. Ang sinasabi naman ng Amerika, kung kinakailangan. At pag gumamit ng karahasan, gumamit ng pag-atake ang China sa Pilipinas, yun na yung sinasabi niyang kasintigas ng bakal ang kanilang relasyon at suporta sa Pilipinas. Gagalaw sila. Pero iba kasi presidente ngayon dyan si Biden, di ba? Ganon din sa China, mga tol. Napakatagal na ni Xi Jinping dyan. Baka kung sakaling mapalitan na yung presidente doon, baka mag-iba ang takbo, no? Kasi ganon din dito sa Pilipinas eh. Bago si Duterte, si Pinoy muna, sinabit natin yan sa Court of Arbitration sa Dahig, mga tol, na ipanalo natin yan. Pagdating naman sa pamumuno ni PRRD, ayaw niyang isulong yun. Yung ano na yon, arbitral ruling na yon, ayaw niya isulong. Tapos pagdating naman dito kay PBBM naman, yan na sinusulong natin ngayon, di ba? So iba-iba kasi depende sa namumuno eh. So yung nakaraan, nung si Trump pa, hindi natin alam kung ano gusto rin ni Trump. Pero ito si Biden na to. Eh malay nyo sa susunod na presidente, iba naman din ang gusto, ang layunin. Di natin alam, mga tol. Kaya marami pwede pang magbago dito sa ating daigdig. Kaya hindi tayo dapat maging pro-US, pro-China, pro-Japan, o pro-Korea. O pro-Filipino tayo talaga, mga tol. Tayo talaga. Walang ibang matitira. Mapipilitan na silang gumalaw sa oras na gumamit ng karahasan, higit sa pagbangga sa mga barko, higit sa pagbubulis sa Pilipinas, higit sa pagpapaalis ng mga mangisdang Pilipino. Pag gumamit na ng armas ang China, yan na yun. Hindi papayag ang Amerika. Yeah. Pangangatawan na nila ang bakal, ang kasintigas ng bakal na relasyon at suporta sa Pilipinas. Pero ang ating dasal at hinihiling, ang posisyon ng Philippine government, huwag kayo malilito, no to war. Hindi tayo makikipaggera. Hindi tayo makikipag-away ng ganong sitwasyon. Malinaw, malinaw. Karapatan lang ang ipinaglalaban. Okay? Para malinaw. Baka mamaya yung mga DDS dyan, yan ang mga madalas kumabanat eh. At saka yung mga pro-China, pinipilit niyang ginugulo natin. Kayo ang magulo. Ito pa yung isa, nakakabahala ito, pero okay lang. Hindi ko alam, ako ang naguguluhan din ako sa China talaga. Hindi ko alam kung ano inyong masasabi rito. Alam ba ninyo, yun na yung ating railways project biniti ng China? 3. Yan nga napag-usapan natin kanina, mga tol, no? Na tila ba hindi na interesado daw ang China sa mga proyekto dito sa Pilipinas. No, tapos nung napansin na sila, biglang nagsalita yung embahada nila, interesado pa rin naman daw, di ba? 3 tatlong railways project ng ating bansa noong nakaraang administration at ngayon, nakasunod na. Duterte administration mismo, may nangyari rin gano'n, hindi natin alam, hindi nga nila sinasabi. Duterte administration at saka salukuyan, 3 malalaking project ang biniti ng China. Nangako sila noon, tutulungan tayo. Nangako sila noon, ipipinas nila ang ating mga project. Baka ang gusto kasi nila mangyari, ito pa rin yung muna pangako nyo, aalisin na Sierra Madre. No? Diba? Hinahanap din sa atin yung pangako daw na gano'n na hindi natin alam kung sinong nangako sa kanila o baka invento lang din nila yun. Pero binitin, hanggang ngayon wala. Hindi malinaw kung bakit wala sila inirelease na pondo. Hindi malinaw kung ano ang dahilan at bakit nila wala, totally wala. Sabi ng Department of Transportation na siya may hawak nitong mga railways project, walang malinaw na communication coming from China kung bakit yung kanilang pangakong finance, loan natin yan, utangin natin, hindi ho yan donasyon. Usapan dyan, maglolon tayo, magpapautang sila para sa ating mga project. Aba, hindi ho itinuloy. Ayaw na tayong Hindi ko alam kung pautangin. hindi may kaugnayan sa West Philippine Sea o talagang ganun sila. Ito po Malamang. yung mga project. Nangyari ito sa ilalim pa ni Duterte, hindi lang po sinabit, hindi inamin. Alam ko ba? Panahon pa ni Duterte, nangyari na yun. Oo. O biruin nyo, tapos di natin alam, no? Para lang daw hindi sila mapahiya, kaibigan natin ng China eh, di ba? Yun, panahon pa pala ni Duterte. Kaibigan. Mindanao Railways Project. Sa Mindanao, project yan ni Duterte. Yung Mindanao Railways Project na malungkot sa mga taga Mindanao, hindi na po matutuloy. Sa ngayon hindi matutuloy kasi walang budget. Mhm. Okay, pangalawa, Metro Manila to Bicol. Ayan.
Galing Metro Manila, pumunta ng Bicol, itong Metro Manila to Bicol Expressway Railways Project. Ganda Number sana two. niya, no? Tinigil. Walang pondo. Walang dumating. Pangatlo, eto, sa Central Luzon. Subic-Clark Railways. So, tatlo yan, ha? Mindanao Railways, Metro Manila to Bicol Railways, Subic-Clark Railways Project ng gobyerno. Noon at ngayon. O sasabihin ng mga pro-China, o ano, sabi sa inyo, kailangan natin ng China eh. Hindi natin kaya. O naibibigay ba ng US yan? Naibibigay ba ng Amerika yan? Sasabihin ng mga pro-China yan. Diba? Kailangan natin ng China. O, edi todo bida ngayon sila dyan. Diba? Hindi po itinuloy ng China ang kailang pangako na sila'y magpapautang at kanilang pupunduhan ang mga project na ito. Hindi lang ho sa Marcos administration nangyari. Yung Mindanao Railways Project, yan ay sa under Duterte administration. Hindi rin sila sinunod. Sayang pakikipagkaibigan. Sayang. At ngayon, sabi Makikita mo talaga dun kung anong klaseng kausap sila, no? Kung anong klase silang kausap. ng ating Pangulong Marcos, ititigil na yung Mindanao Railways Project. Sana ho magkapundo para mabigyan. Pero kung wala, paano? Gagawa pa ng paraan kung saan mangungutang tayo. So yun ho. Kaya nga ako, tinatanong ko kayo, sa tingin ba ninyo, sa palagay nyo, kaya ginawa ito ng China, related ito, may kaugnayan doon sa kanilang pambubuli, kanilang pag-aangkin sa West Philippine Sea. Oo. Hindi nila makuha yung West Philippine Sea sa ganun-ganon dahil tayo po ay nagbibigay ng protection. Atin yan eh. Ngayon ang kanilang ginawa, hindi sinunod yung kailang pangako sa malaking mga project. Ang laki ng epekto nito. Mindanao Railways Project. First time na makakaroon ng malaking railways project ang Mindanao, hindi pa natuloy. Di ba kahit ikaw naman for example, meron kang inaawitan sa tropa mo, akin na yung isang bahagi ng lupa mo dyan. Ayaw ibigay sa'yo. Tapos biglang lalapit sa'yo, manghihiram, mangungutang. Papautangin mo ba? Siyempre hindi. Papautangin kita hindi mo nga ako pinagbigyan, di ba? Inihingi ko, inaawitan ko sa isang lupain mo dyan, ayaw mo na may bigay sa akin. Ngayon, manghihiram ka. Sino ka, di ba? Di ganun din sila mga tol. No, nagkakaroon tayo ng problema ngayon dito sa West Philippine Sea. Gusto nilang ipaalis sa atin yung Sierra Madre. Ayaw natin silang pagbigyan doon kasi atin yun mga tol 'Di ba? Pag inalis mo yung Sierra Madre dito sa Ayungin Shoal, makikita mo na lang may China Island na diyan. O tapos ngayon, naglo-loan tayo sa kanila, pahihiramin nila tayo. Wala na silang interest doon. Huwag na umasa gobyerno natin, lapit na lang tayo sa iba. Ganun lang 'yun. Metro Manila to Bicol, ang dami na makikinabang dito. Milyong tao ang makikinabang dyan. Taga Metro Manila, Southern Tagalog, hanggang Region 5 Bicol, makikinabang vice versa. Hindi rin natuloy. Ito, Subic-Clark Railways Project, di ba? Napakaganda ng Central Luzon, Subic. Hindi na rin. So, ayan. So, ngayon, kayong mga pro-China, propagandista ng China, naniniwala sa China, anong masasabi nyo yan? Alright mga kapatid, anong masasabi nyo naman dito sa video na panood natin? No? Pwede kayo magkomento sa ibaba, pwede nyo ibigay sa atin ang inyong saloobin at opinion. Yun, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.